So ngayon tatanungin kita, Ma'am Dan. Ayoko na. Okay lang yan, hindi ko to i-edit, isasama Uy, ko. Oo. Naku, hindi hinahanap na ako. Hindi ko, Tapos hinahanap pala si trabaho. Ma'am. May klase pala si Ma'am Danlin kasi ni-interview ko ngayon. Sorry. So hi mga netizens, welcome sa ating new episode ng Kunwari Podcast to, and meron tayong isang special guest na aking inimbitahan. So i-introduce ko muna siya sa inyo. Siya ang aking isa sa mga katrabaho, and therefore nagkaroon siya ng blessing na mapunta na sa public school. So let's welcome Ma'am Danlin Ladimo. Hi Ma'am Dan. Hi, sir. Kumusta ka Ma'am Dan? I'm okay. Gaano ka okay ba yan? 60%. Bakit 60%? Kasi I feel tired sa pag-asikaso ng mga kailangan. Mag-turn over ng mga kailangan documents sa mga new teachers, sa mga new subjects. Kay Ma'am Menchia as well as their new advisor ng 11th step. Oh, so yun yung parang nakakalungkot na part na parang may iiwan kang advisory class. Yes, first time may history na may iwan ako, and I feel sad pero okay lang. Kailangan para sa future ng baby ko. Oh, so ano palang name ng baby mo? Haba siya, Darlene Georgia Cesar Ladimo. Pero let's call her Gia. Baby Gia. Ilang months na siya? Magsa 7 months na siya this 7 month. months na. Okay, so isa din yun sa mga naging blessing aside sa magiging public school teacher ka na is nabiyayaan ka ng baby. So ngayon tatanungin kita Ma'am Dan. Ano Jemar? Si Jemar? Ano yan, be? Thank you, Jemar. Yes. Okay lang yan, hindi ko to i-edit, isasama Uy, ko to. Oh, naku, hindi Hinahanap na ako. Hindi ko, Tapos hinahanap na pala si Ma'am. trabaho. May klase pala si Ma'am Danlin kasi ni-interview ko ngayon. Sorry. Eto Ma'am Dan, since meron ka ng baby, kumusta yung journey mo sa pagiging nanay? Fulfilling kasi yung pagiging nanay is one of the best talagang job na kahit sobrang pagod ka na, kahit sobrang antok ka na, kailangan andun ka pa rin kay baby mo. Tapos sa first na ngiti ni baby mo is mawawala lahat ng pagod na yun. Basta ngumiti lang siya. Every time na naglalaro siya, lagi siyang nakangiti, laging nakangiti. So, approachable siya sa lahat ng tao. Therefore, very fulfilling sa part ko. So, ano yung pakiramdam or ano yung una mong na-feel nung nalaman mong buntis ka? Mixed emotion, naiiyak na, super happy. Kasi, dati kasi may prediction na magkakaroon ako ng PCOS, sabi ng manghuhula. So, very ako noon, agitated. Magkakaroon ako ng PCOS, napaka-ano yun sa part ko. Pero nung magkaroon ako ng baby, parang nawala yung worries ko na yun. Nabigyan siya ng sobrang happiness sa life ko. And talagang napakasaya. And you are blessed kasi nabiyayaan ka talaga ng Yes. baby. Aside from that, nabiyayaan ng baby, parang tinuturong ko talaga siya na blessing kasi pagdating niya, saka ako tinawagan ng DepEd. Parang ano talaga siya, Parang meant to angel. be, yes, naging angel yung inyong anak. Sa tingin mo, ano yung magiging future ng anak mo? Yung magiging future ng anak ko, gusto ko kung anong gusto niya sa life niya, susuportahan ko siya. Ayoko kasi ako yung magdikta kung anong gusto ko para sa kanya. Gusto ko siya yung magdikta kung anong gusto niya. And doon ako mag-support para sa support ko na ma-assign sa island, sa Rapu-Rapu, na mahirap sa una, pero kailangan namin mag-adjust para sa future. And then kapag nakasettle down na ako sa Rapu-Rapu, kunin ko na ang family ko kasi ayoko mas malayo, ayokong pabalik-balik para sa kanila. Gusto ko nakikita sila araw-araw para pag nahihirapan ako, na-stress ako, makita ko lang yung ngiti ng baby ko, mawawala lahat ng pagod. Pero if ever, di ba sabi mo maa-assign ka sa malayo, like Rapu-Rapu is an island kasi siya eh. Kanino mo iiwan yung bata? I
Ayan, so nasettle na rin na yan na, na question na yan. So inask namin yung father ko na magbantay muna so far habang wala ako. And nag-agree naman siya. Kasi may plan din naman kami para kay Papa. And then sa house namin sa Sorsogon. So, if you mind, itatanong ko na rin, kumusta yung partner mo ngayon? Yung partner ko, ayun, masipag. Talaga siya, provider ng family. And grateful naman ako kasi siya kay baby, very attached siya kay baby. Hindi naman naiiwasan na diba, magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, pero konting oras lang talagang sinesettle down namin kasi as a partner dapat makita ni baby na okay kami mag-asawa. If ever, ready ka na bang mawalay pansamantala sa anak mo? Kasi maa-assign ka sa malayo eh. Ayun, so yan ang pinaka-sad na part. Pero tinrain ko na rin ang heart ko dyan, yung mind ko dyan, since from the first month pa lang ni baby. Tinrain ko na siya, kaya hindi ko siya pina-breast milk kasi alam ko na pag breastfeeding ang baby, mahihirapan ako na mawalay talaga. So therefore, tinrain ko na siya, pinadala ko si baby sa Sorsogon, dinala ng mga tita niya, si Hana at Ines, dinala sa lolo niya ng ilang days. So therefore, parang kampante na ako na iwan si baby. Ang mangyayari yan is uuwi ka ng Albay every weekend. Yes, Tama pag ba? walang pasok, uuwi ako na Albay. Paano yun? Halimbawa, kung merong mga suspension of classes, di ba isla siya, tas magkakaroon ng parang yung hindi papayagang mag-boat pabalik dito. So, paano yun? May stranded ka doon? For sure, may stranded talaga ako. So, i-take ko na lang yung mga advices ng kapatid ni Sir Jasper na kailangan may imbak talaga na food doon para in case of emergency, hindi ka mahirapan, hindi ka magugutom. So, antayin ko na lang yung time na magkaroon ng transportation para makauwi sa family ko. So, kapag ganyan, kapag bubuo ka ng isang family, ano yung maa-advise mo sa ating mga viewers, especially sa mga co-teacher dito na yung bubuo din ng family, katulad ni Ma'am Kat na malapit ng magbuo ng family? Di ba Ma'am Kat? Ang advice ko lang naman is talagang siguro din yung maging partner. Kasi hindi naman importante yung financial kasi na-attain na lang siya. Ang pinaka-importante is yung kung ano yung characteristic ng lalaki. Ano yung mga characteristics na hinahanap mo sa isang lalaki? Ang ko lang is positive, be positive, optimistic, masayahin kasi ako medyo malungkutin ako, so dapat kabaliktaran ko. Yes. Diba? Medyo ako independent, dapat alam niya yung status. So eto na Ma'am Dan, dumako na tayo sa pinakabonggang question galing sa ating madlang tao. Ay, may questions pala. Yes! Oo, ito yung parang last part na ng ating podcast. Ready ka na Ma'am Dan? Sige. Ano ang sikreto mo para makapasok ka kaagad sa DepEd? Sikreto ko, trust God, trust the process, and wait until it is your time. Kasi ako, how many times na ako nagparank from Sorsogon, ilang beses na Sorsogon, and naghingi na rin ako ng tulong, pero kung will talaga ni God, para sa'yo talaga. Ginawa ko lang naman is mag-follow up ng 2 beses ako nag-follow up sa Sorsogon, 2 beses din sa Albay. Then, nag-announce sila na bawal lang daw mag-follow up face-to-face. So, ang ginawa ko is nag-follow up ako via online. Hanggang sa, siguro nakulitan na sila sa akin. Hindi ko lang alam po. Kaya tinanggap ka na lang nila. Ganun Siguro, nangyayari. makulit na lang. Kailangan tawag ng pangangailangan. Kailangan talaga kulitin. And siguro may reason naman behind that kung bakit natanggap ka kaagad. Yes, dahil yun kay baby ko. Yes, it's an angel. Iyak ka Ma'am Dan para sa Ayoko na umiyak. Umiyak na ako kahapon. Prank kasi ako ng mga anak ko. Pranak nila ako kahapon. Hindi ko alam without knowing. So, napayak talaga ako. Ayoko pa naman umiyak para sabi ko, mabilis ang transition ko at wala akong parang with a worry. Pero dahil umiyak ako, ayun, sobrang worried ako kahapon. Paano yung worried Ma'am Dan? May luha pa eh. Ayoko nang lumuha. Wag na natin paiyakin si Ma'am Dan. So, by the way, thank you so much Ma'am Dan. And syempre, congratulations dahil pasok ka na sa DepEd.
Thank you so Yes. much. And thank you din kasi binigyan mo ako ng time maging guest. Actually, nahihiya talaga ako kay Ma'am Dan na i-guest siya sa aking podcast. Pero, thankful na lang kasi pumayag siya. Kasi last day ko na. Kasi last day niya na pala today. Bukas di na pala siya papasok. So, thank you Ma'am Dan and good luck sa journey mo sa DepEd and good luck sa baby mo. Thank you. Sana magkaroon ang baby mo ng magandang kinabukasan katulad mo din. So, thank you so much guys for watching. See you sa next episode ng Kunwari Podcast. Bye!